Goodbye, amihan! Hello, tag-init na tayo mga kapuso. Kaugnay niyan at sa magiging lagay ng ating panahon, makakapanayam natin live si Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Benison! Magandang umaga po, Miss Susan. Benison, dahil tag-init na, may forecast pa tayo ng posibleng pinakamataas na temperaturang maitatala sa bansa, dito lalo na sa Metro Manila. Yes po, we have projected yung mga observed temperatures natin in the next 2 months po hanggang sa Mayo. So for Metro Manila po, we are ranging from 34 to 35 degrees Celsius of maximum temperature by April, and then by May po, possible na umakyat pa ito into 36 degrees Celsius. In other areas po na magiging mainit, in the next 2 months, ito pong malaking parte po ng Central Luzon, yung Dagupan, madalas po dyan itatala yung mga matataas na heat indices, as well as yung Tuguegarao. Possible po tayo magtaas dyan into 37 to 38 degrees Celsius po na observed temperature for the next 2 months. Habang sinasabi mo, naiinit na. Parang talaga ang init, no? At dahil sa mga susunod na buwan ay may posibilidad na tamaan tayo ng El Niño phenomenon, makaka-apekto na ba ito sa magiging impact sa atin ng panahon ng tag-init? Inaasahan ba natin yung mga record-breaking na init kumpara doon sa mga nagdaang dry season, Benison? Yes po, nakikita natin ang posible magbalik yung El Niño phenomenon na tinatawag for the second half pa naman po ito ng taon. So during that time na around July or August, is panahon po ito ng tag-ulan. So yung hindi pasok ito dun sa tinatawag natin na tag-init. So aasahan natin for April, May, and June, nasa neutral conditions po tayo. So ibig sabihin ng neutral, hindi mainit sa normal ang karagatan, hindi malamig sa normal yung karagatan. So kung ano yung normal na nararanasan natin na pag-ulan in the next 3 months, ganun pa rin naman po ang ina-expect natin. Benison, nakaka-apekto ba sa bansa ngayon yung easterlies? Posible bang magdala pa rin niya ng malalakas na ulan kahit dry season na tayo? Yes po, sana yung perception natin about dry season hindi naman ibig sabihin na hindi tayo magkakaroon ng mga pag-ulan. Aasahan pa rin natin yung mga pag-ulan dulot po ng easterlies. Ito po yung mga pag-ulan na nagdadala po or dinadala dito sa may silangang parte ng ating bansa. Ito yung hangin galing sa Pacific Ocean. And in general, hindi naman po tuloy-tuloy yung mga pag-ulan natin. Mga light to moderate rains po ito. And in other areas, possible po yung mga localized thunderstorms or pag sobrang init sa umaga hanggang tanghali, nagkakaroon tayo information ng clouds at yun yung nagre-resulta po sa pagkakaroon ng mga thunderstorm clouds pagsapit ng hapon. Posible bang may mabuong bagyo kahit na tag-init na, Benison? Yes po, possible pa rin tayo magkaroon ng bagyo for March, April, and May. Nasa 0 or 1 po tayo per month. At nangyayari ito kahit hindi naman taon-taon na nagkakaroon talaga tayo ng bagyo. At some point, mga 1 in 3 years, possible tayo magkaroon ng bagyo during the tag-init. Okay, dahil tag-init na, ano paalala natin sa publiko, Benison, habang binabanggit mo kanina yung mga temperatura na dapat natin paghandaan sa mga darating na araw? Yes po, hindi biro itong init na mararamdaman natin in the coming months. So asahan natin yung mainit at maalinsangan na panahon lalo na from around 10 a.m. hanggang 3 p.m. So make sure po kung lalabas ng bahay ay magdala po ng pananggalang sa init such as payong or sombrero or shades at mag-wear po ng sunscreen yung meron pong mataas na SPF. And then make sure po na hydrated tayo at least makakakain na tayo ng halo-halo at saka ice cream. Okay, maraming salamat. Benison Estareja, weather specialist mula sa Pag-asa. Magandang umaga sa iyo. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.